Ang alamat ng pag-ahon. Paano muling isinulat ng Pilipinas ang kapalaran ng Paraguay? Taong 2024. Sa puso ng Timog Amerika, isang bansang agrikultural na walang pampang, ang Paraguay, ay gumawa ng isang desisyon na yumanig sa buong mundo. Sa harap ng tatlong naglalakihang alok mula sa Amerika, Germany at China, tila mga direktang daan patungo sa kaunlaran, isinara ng Paraguay ang pinto nito at sa isang iglap, ipinagkatiwala ang kinabukasan sa isang arkipelago na 18,000 kilometro ang layo sa karagatang Pasipiko ang Pilipinas. Ang balitang ito ay sumabog na parang bomba. Sa Wall Street, isang batikang analyst ang umiling-iling sa telebisyon, tinawag ang desisyon na isang ekonomikong pagpapakamatay. Sa Berlin, nagtipon ng mga eksperto. Nagtataka kung bakit tinatanggihan ng Paraguay ang tunay na teknolohiya para sa isang ilusyon. Maging ang isang opisyal mula sa Ghana ay nagpost sa social media. Pipiliin nila ang isang bansang umaangkat din ng bigas para magturo ng agrikultura. Anong ibibigay nila? Mga debateryang flashlight? Sa sentro ng kaguluhan, sa Asunsyon, mas matindi ang tensyon. Libo-libong magsasaka sa pangunguna ng oposisyon ang nagprotesta. Pinalibutan ng kanilang mga traktora ang palasyo ng presidente. Ang kanilang mga sigaw ay umalingaw-ngaw. Kailangan namin ng lupa, hindi apps. Kailangan namin ng patubig, hindi techno-hub. Baka sa kanilang mga mukha ang pagkadismaya at takot sa isang kinabukasang hindi nila maintindihan. Bakit tinalikuran ng gobyerno ang mga alok na agarang magpapabuti sa kanilang ani para sa isang pakikipagsosyo sa isang malayong bansa na kilala sa mga OFW at beach, hindi sa teknolohiya? Sinubukan ng mga ekonomista at geopolitical experts na intindihin ang lohika sa likod ng kakaibang desisyon na ito. Marami ang nagsabi na ito isang desperadong hakbang ng isang gobyernong nababalaho sa ekonomiya. Ngunit may iilan na naghinala na marahil may nakitang sikreto ang Paraguay, isang sikretong nakatago sa likod ng mga makinang kumikinang at mga high-tech na pangako, isang katotohanang natutunan lamang sa pamamagitan ng isang dekada ng masasakit na kabiguan. Ang pagbabago sa takbo ng kwento ay naganap sa isang press conference na inaabangan ng buong mundo. Ang lokasyon, isang lupang pagtatayuan pa lamang ng Philippine-Paraguay Agritech University. Ang lupang ito, na puno pa ng mga pangarap, ang naging entablado. Si kalihim ng ekonomiya, Jose Carlos Cruz, ay dahan-dahang umakyat sa entablado. Payat na payat. Malalim ang mga mata na sumasalamin sa mga gabing walang tulog. Walang opisyal na talumpati. Sa halip, mula sa isang lumang Manila envelope na gasgas na ang mga gilid, inilabas niya ang isang salansan ng mga dokumento na halos magkahiwa-hiwalay na. Tumahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang sunod-sunod na pag-click ng mga kamera. Bago ko ipaliwanag kung bakit pinili namin ang Pilipinas, nagsimula si Cruz. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit malinaw. Hayaan ninyong ipakita ko sa mundo ang isang listahan na 10 taon naming itinago ang listahan ng aming mga kabiguan. Unang pahina, ang pangarap na Amerikano na naging bangungot. Noong 2015, buong pag-asa naming tinanggap ang smart agriculture ng Amerika. Malungkot na paggunita ni Cruz. Gumastos kami ng 300 million para sa mga pinakabagong traktora na may GPS, mga drone na nag-i-spray ng pestisidyo at isang kumpletong data platform. Dumating ang 2 Amerikanong consultant. Ngumingiti. Nagdemo sa aming mga opisyal sa loob ng 3 araw at umalis dala ang kanilang malaking bayad. Sa unang taon, dahil sa magandang panahon, ang ani ay kamangha-mangha. Tinawag ito ng media na susi sa modernisasyon. Mapait na ngumiti si Cruz. Ang bangungot ay nagsimula sa 2 taon. Pagkatapos ng malakas na ulan, nasira ang sensor ng 2 pangunahing makina. Ang aming mga tekniko ay nalunod sa mga manual na nasa Ingles. Ang hotline sa Amerika ay laging sinasabi, "Please wait for an available engineer." Pagkalipas ng 3 buwan, isang outsource na tekniko mula sa Latin America ang dumating. Umiling lang sa harap ng komplikadong mga wire at umalis. Ang pinakamasaklap, patuloy niya, ay ang buong sistema mula sa interface hanggang sa mga report ay nasa Ingles. Ang aming mga agriculturist na nagsasalita ng Spanish at Guarani ay parang mga bulag na tumitingin sa mga hieroglyphics. Ang mga makinang nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar ay nabulok sa aming mga bodega. Tumingin siya ng diretso sa mga kamera. Ibinenta nila sa amin ang produkto, hindi ang kakayahan. Para kang binigyan ng pinakamabilis na sports car sa mundo, pero hindi ka tinuruang magmaneho.
Hindi ipinaliwanag ang makina at walang iniwang numero para sa mekaniko. Kapag nasira, isa lang ang solusyon. Bumili ka ulit ng bago. Ikalawang pahina, ang bitag ng Germany at China. Noong 2018, pagkatapos ng kabiguan sa Amerika, bumaling kami sa Germany para sa agro-processing. Sabi ni Cruz, binubuklat ang susunod na pahina. Dala nila ang perpektong plano at mga makinarya. Ngunit sa negosasyon, humingi sila ng mga kondisyon na hindi katanggap-tanggap. Isakripisyo ang 50% ng aming environmental standards at bigyan sila ng permanenteng karapatan sa paggamit ng aming lupa. Nagpulong kami buong gabi. Oo, lalaki ang aming GDP. Ngunit ang lupa ay pamana ng aming mga ninuno. Hindi namin ito maaaring ipagbili. Ang pakikipag-usap sa China ay ganoon din. Mapait siyang ngumiti. Nag-alok sila ng 12 bilyon para sa mga kalsada, daungan at industrial parks. Isang napakagandang plano. Ngunit ayon sa kontrata, sa unang 5 taon, lahat ng trabaho ay gagawin ng mga kumpanyang Chino. Ang technology transfer at local training ay mangyayari lang kapag kumikita na ang parke. Biglang lumakas ang boses ni Cruz. Hindi kami makapaghintay ng 5 taon. Ang aming mga magsasaka ay kailangan ng tulong ngayon. Ang aming mga kabataan ay kailangan ng trabaho ngayon. Isinara niya ang folder. Ito ang kwento ng Paraguay at ng maraming bansang mayaman sa likas na yaman ngunit hindi sa kaalaman. Mayroon kaming gintong pala, ngunit hindi kami marunong magtanim. Ang listahang ito ng kabiguan ng dugo at luhang nagmulat sa amin kung bakit ang Pilipinas ang aming tanging pag-asa. Ang paglalakbay sa Los Baños. Isang pagbubukas ng mata. Noong 2023, isang delegasyon mula sa Paraguay, sa pangunguna ni Cruz, ang tahimik na dumating sa Pilipinas. Walang gaanong inaasahan si Cruz. Pagdating nila sa University of the Philippines Los Baños, ang kanilang pananaw ay ganap na nagbago. Nakita nila ang mga estudyanteng Pilipino, mga 20 anyos pa lang, na nasa loob ng isang high-tech na laboratorio. Hindi sila nagbabasa ng libro. Sila ay direktang nagpapatakbo ng mga gene sequencing machines at nagpo-program ng AI para sa mga drone. Nagtataka. Tinanong ni Cruz ang dekano, para ba sa amin ang palabas na ito? Tumawa ang dekano. Hindi po kalihim. Iyan po ang kanilang final exam. Kailangan nilang i-develop ang isang variety ng mais na kayang tiisin ng tagtuyot sa loob ng isang semestre. Pagka-graduate nila, diresto na sila sa mga biotech firm o sa Department of Agriculture. Hindi na kailangan ng training. Natigilan si Cruz. Sa kanyang isip, biglang lumitaw ang imahe ng kanyang mga agriculturist na garalgal sa Ingles, na mga opisyal na marunong lang pumindot ng buton at ng mga kinakalawang na makina sa bodega. Ang ibinibigay ng Pilipinas ay hindi gamit, kundi kakayahan. Ito ay kinabukasan. Pinanood niya ang isang estudyante na mabilis na nagtatype ng code sa isang kamay habang kinakalibra ang isang electronic microscope sa kabila. Ang kanyang mga mata ay puno ng pokus at kumpiyansa, ang uri ng kislap na nakikita mo lang sa isang taong lumulutas ng totoong problema. Naiyak si Cruz. Naintindihan niya. Hindi ang mga mamahaling gamit ang kanyang nakikita, kundi isang ganap na kakaibang sistema ng edukasyon. Isang edukasyon na buhay, na umiinog hindi para sa mga research paper, kundi para sa paglutas ng mga praktikal na problema sa bukid at pabrika. Sa wakas, naunawaan niya ang pagkakaiba ng 3 alok, ang modelo ng kanluran. Bibigyan ka ng isang mamahaling isda na mahirap alagaan, ang modelo ng China. Pangangakuan ka ng isang malaking palaisdaan, pero matagal bago dumating ang mga binhi. Ang modelo ng Pilipinas, dadalhin ka sa ilog, tuturuan kang basahin ang agos ng tubig, gumawa ng sarili mong lambat, magpalaki ng sarili mong binhi, at paano gamitin ang teknolohiya para makalikha ng isdang para talaga sa iyo. Ito ang kakayahang nadadala, naiiwan, at naipapasa ang kailangan ng Paraguay, ang diwa ng diskarte. Ang tunay na lihim ng Pilipinas. Sa isang pagpupulong, isang veteranong consultant mula sa Department of Science and Technology DOST, si Engineer Miguel Santos, ang nagsalita. Walang magarbong presentasyon, walang pagyayabang. Ipinakita niya ang isang simpleng graph. Kalihim Cruz, mga kapatid. Sabi ni Santos, tinuturo ang screen. Noong 1970, halos sabay tayong nagsimula. Pareho tayong umaasa sa agrikultura. Kami sa asukal at bigas. Kayo sa soybean at baka. Ang ating per capita GDP ay parehong mas mababa sa 5,500. Sinabi pa ng mga dayuhang consultant na ang kapalaran ng Pilipinas ay manatiling agricultural lang. Inilipat ni Santos ang slide sa 2023. Ngayon,
Ang aming per capita GDP ay mahigit pa lang 3,500. Ang aming electronics at IT BPM sector ay mga haligi ng ekonomiya. Wala kaming langis, kakaunti ang mineral, at taon-taon kaming binabagyo. Nakaligtas kami at umunlad hindi dahil sa likas na yaman, kundi dahil ginawa naming produktibo ang bawat Pilipino. Ito ang tunay naming superpower, patuloy ni Santos. Hindi ang mga pabrika, kundi ang aming sistema ng pag-unlad na hinubog ng pangangailangan. Ang formula ay simple. Pag-isahin ang edukasyon at industriya sa pinakadirekta at praktikal na paraan. Sa aming mga universidad, ang mga estudyante ay hindi lang nag-aaral ng teorya. Ang isang agriculture student sa UPLB ay gumugugol ng kalahating panahon sa field kasama ang isang 70 taong gulang na magsasaka para pag-aralan kung paano gagamitin ang AI para hulaan ang epekto ng bagyo sa ani. Ang isang engineering student sa UP Diliman ay nag-i-intern sa isang local tech startup para mag-develop ng murang sensor para sa mga mangingisda. Biro pa ng presidente ng universidad. Hindi kami lumilikha ng mga Albert Einstein. Lumilikha kami ng mga taong marunong magtrabaho, kumita, at lumutas ng problema. Ang modelong ito na may mababang gastos at mabilis na resulta, kung saan ang universidad ay R&D center ng pribadong sektor ay parang isang surgical knife na tumama sa pinakamasakit na bahagi ng problema ng Paraguay, ang pagsibol ng binhi sa lupa ng Paraguay, at nagsimula ang konstruksyon ng Philippine-Paraguay Agritech University. Ang kasunduan ay simple. Kung anong kailangan ninyo, iyon ang ituturo namin. Kailangan ng Paraguay. Mga eksperto sa agrikultura. Sagot ng Pilipinas. Dinala ang buong curriculum ng agricultural AI, gene editing, drone irrigation at big data farm management. Isang team ng mga Pilipinong propesor at estudyante ang gumugol ng 6 na buwan para palitan ng mga case study tungkol sa bigas, niyog at abakan ng mga halimbawa tungkol sa soybean, mais at bulak para mas malapit sa realidad ng Paraguay. Reklamo ng Paraguay. Ang kanilang dekalidad na baka ay natatalo sa branding ng Argentina. Sagot ng Pilipinas. Nagpadala ng mga blockchain engineers at food safety experts. Isang buwan silang nakisalamuha sa mga manggagawa sa pinakamalaking katayan para maintindihan ang buong proseso. Gumawa sila ng isang customized na blockchain traceability system na ang interface ay nasa Spanish at Guarani. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Ang team ng mga Pilipinong propesor, sa halip na magturo agad sa silid-aralan, ay sumakay sa mga jeep at nilibot ang mga bukirin. Natuklasan nila na ang pinakakailangan ng mga magsasaka ay hindi teorya ng AI, kundi paano magkumpuni ng drone at isang simpleng app na kayang gamitin kahit ng maliliit na magsasaka. Ang curriculum ay binago ng 3 beses bago magsimula ang klase. Isang mentor-mentee system ang ipinatupad. Isang Pilipinong propesor at isang industry expert ang gumagabay sa 5 estudyante. Si Lucas, isang anak ng magsasaka, ay naging simbolo ng tagumpay nito. Bago pumasok sa universidad, ang pangarap niya ay mag-ipon para maging construction worker sa Brazil. Sa tulong ng kanyang mga mentor, natuto siyang mag-program. Sa unang taon pa lang niya, nakagawa siya ng isang app na sinusuri ang lupa at panahon para mahulaan ang pag-atake ng peste. Ang unang gumamit ay ang kanyang ama. Sa unang ani, nakatipid siya ng 15% sa tubig at pestisidyo at tumaas ng 8% ang kanyang kita. Niyakap ng matandang magsasaka ang kanyang anak, luha ang sinabi, "Buong buhay akong nagsaka. Ngayon ko lang nalaman na ang isang makina pala ay kayang palaguin ang aking pananim ng ganito," sabi ni Lucas sa isang panayam. Dati, akala ko ang teknolohiya ay para lang sa mga mayayamang bansa. Ngayon, naiintindihan ko na ang teknolohiya ay isang kasangkapan para mabawasan ang pagod ni tatay at madagdagan ng aming pagkain sa mesa. Ang tahimik na revolusyon. Isang ani ng inobasyon. Hunyo 2025. Ang unang Tianggojian Technology Showcase ng universidad ay ginanap hindi sa isang magarbong convention center, kundi sa isang malawak na hasyenda sa labas ng Asunsyon. Dito ipinakita ng mga estudyante ang kanilang mga proyekto. Mga solar-powered na drone na sila mismo ang nag-assemble, isang blockchain platform para sa traceability ng baka, at mga telemedicine tools para sa mga rural na klinika. Ang buong Timog Amerika ay namangha. Isang may-ari ng malaking bukirin mula sa Brazil, matapos makita kung paano nakatipid ng 30% sa tubig ang isang drone, ay agad na lumapit sa team leader ng Pilipinas. "Kailangan namin ng teknolohiya at mga taong ito sa Brazil.
Paano kami makikipag-ugnayan sa inyo? Ang pinakamalaking meat processing company sa Argentina ay nag-alok ng sahod na 5 beses na mas mataas sa lokal na rate para i-hire ang 20 estudyante na hindi pa man nakaka-graduate. 3 taon na kaming naghahanap ng mga taong sabay na nakakaintindi sa blockchain at sa proseso ng karne. Hindi namin nakalain na dito namin sila matatagpuan, sabi ng kanilang HR manager. Ngunit ang pinakanagningning ay ang student project na tinawag na Green Trace. Isang grupo ng 5 estudyante sa gabay ng kanilang Pilipinong mentor ang gumamit ng blockchain technology para matugunan ang mahigpit na environmental at animal welfare standards ng European Union. Sa pamamagitan ng pag-scan sa isang QR code sa pakete ng karne, makikita ng isang mamimili sa Europe kung saang farm galing ang baka, anong damo ang kinain nito, kung paano ito inalagaan, at makikita pa ang larawan at sulat kamay na pangako ng kalidad mula sa may-ari ng farm. Ang simpleng inobasyon na ito ang nagbukas ng pinto sa mayayamang merkado. Dati, ang baka ng Paraguay ay bagsak presyo lang na naibebenta sa mga kalapit bansa. Dahil sa Green Trace, nagsimulang umorder ang mga high-end na supermarket mula sa Germany at France. Tumaas ng 25% ang presyo ng bawat kilo ng baka na ine-export sa Europe at nadagdagan ng halos talas 40 milyon ang taunang kita ng bansa. Ang alon, na lumalawak, isang pandaigdigang pagbabago. Ang teknolohikal na alon na nagsimula sa Paraguay ay mabilis na kumalat. Nagpadala ng mga delegasyon ng Uruguay, Bolivia, at maging ang Kenya sa Asunsyon para pag-aralan ng Philippine model. Ang opisyal mula sa Ghana na dating nangutya ay personal na humingi ng paumanhin kay Kalihim Cruz sa isang komperensya. Akala ko noon ay nagkamali kayo ng desisyon. Ngayon ko naintindihan. Kami pala na may mga likas na yaman ngunit hindi alam kung paano gamitin ang tunay na may problema. Ang tagumpay ay nakakuha rin ng atensyon ng mga superpower. Amerika. Naglunsad ng Latin America Innovation Initiative. Naglaan ng 500 milyon para magtayo ng mga tech parks sa Brazil at Colombia para bawiin ang impluensya. China. Muling nakipag-usap sa Paraguay, nag-alok ng mas magandang trade deals kapalit ng pagtalikod sa pakikipag-ugnayan sa Pilipinas. Sa isang pagdinig sa Senado, isang senador ang nagtanong, "Kulang tayo ng mga engineer para sa sarili nating mga proyekto. Bakit natin tinutulungan ng iba?" Sumagot ang kalihim ng DOST. Ang pagbabahagi ng kaalaman ay hindi isang zero-sum game. Sa pagtulong natin sa Paraguay, natututo tayo kung paano iangkop ang ating teknolohiya sa ibang bansa. Nagbubukas ito ng bagong merkado para sa ating mga kumpanya at tinitiyak ang ating supply chain. Ito ay isang panalo para sa lahat, ngunit hindi madaling kopyahin ang Philippine model. Ang lihim nito ay nakaugat sa mga dekada ng karanasan. Ang OFW dividend na lumikha ng isang henerasyon ng mga Pilipinong sanay makibagay at magaling magturo. Ang archipelagic ingenuity na humubog sa mga Pilipino na lumikha ng mga solusyong praktikal at matibay. At isang kultura ng bayanihan na mas madaling nakakonekta sa kapwa developing nation. Hindi rin naging one-way street ang relasyon. Natuto ang mga Pilipinong propesor na iangkop ang kanilang mabilis na estilo ng pagtatrabaho sa mas mahinahong kultura ng Paraguay. Isinama nila ang mga tradisyonal na kaalaman ng mga lokal na magsasaka sa kanilang mga high-tech na solusyon. Ang Paraguay ay natutong maging matalino. Hindi sila umasa lang sa Pilipinas. Ginamit nila ang kanilang bagong kakayahan bilang alas. Nakipag-partner sila sa Alibaba ng China para maipasok ang kanilang Green Trace beef sa Southeast Asia. Ginamit nila ang kanilang EU compliance system para makakuha ng mas magandang deal sa Europe. Natuto kami ng teknolohiya mula sa Pilipinas, sabi ni Cruz sa isang pandaigdigang forum. Nakuha namin ang merkado mula sa China at ang standards mula sa Europe. Ngunit sa huli, ang daan na aming tinatahak ay ang daan ng Paraguay. 2028. Kung titingnan mo ngayon ang campus ng Philippine Paraguay Agritech University, makikita mo ang isang modernong laboratorio. Sa loob, mga kabataang Paraguayan kasama ang kanilang mga Pilipinong mentor, mga e-commerce expert mula sa China, at mga buyer mula sa Europe. Nag-uusap sa pinaghalong Spanish, Filipino at Ingles tungkol sa pandaigdigang diskarte para sa susunod na ani ng soybean. Ang mga kabataan dito ay hindi na nangangarap magtrabaho sa construction site sa ibang bansa. Ang kanilang pinag-uusapan ay kung paano gagawing mas matalino ang kanilang irrigation app, paano ipapasok ang kanilang baka sa merkado ng Japan, at paano poprotektahan ang kanilang mga lokal na produkto gamit ang teknolohiya. Isang babae, si Ana, ang nagtayo ng sarili niyang agritech startup
na nagbebenta na ngayon ng crop forecasting system sa Uruguay at Bolivia. 5 taon na ang nakalipas. Hindi ko naisip na magiging CEO ako, sabi ni Ana. Binigyan ako ng universidad na ito ng pagkakataong baguhin ang aking bayan. Para sa Pilipinas, ang kwentong ito ay isang patunay na ang halaga ng isang bansa ay hindi lamang nasusukat sa mga gusali o pabrika. Ito ay nasa karunungan nitong malampasan ang bawat krisis. Ang kakayahang lumutas ng problema ng may diskarte at ang pusong handang tumulong sa kapwa. Ang kwento ng Paraguay at Pilipinas ay isang maliit na bato na inihagis sa lawa ng pandaigdigang kaunlaran, ngunit ang mga alon nito ay nagsisimula pa lamang lumawak. Ito ay isang liham ng pag-ibig mula sa isang maliit na bansa sa Timog Amerika para sa buong mundo, isang paalala na ang tunay na pag-unlad ay nagsisimula sa tapang na mangarap at nagtatagumpay sa mga paang nakatapak sa lupa.